sa Panginoon sa umagang ito. Nandito tayo mga kapatid upang alalahanin natin ang mga salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon Jesus na nakabayubay, nang siya ay nakabayubay sa cross. Ito ang panglima na salita na ni Jesus nang siya ay nakabayubay sa cross. Sabi niya sa John 19:28, Jesus knew that everything was now finished, and to fulfill the scripture said, I'm thirsty. Kaya ito, ang sabi niya na sa pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng mga bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Kaya yun ang panglima na salita ni Jesus nang siya ay nakabayubay sa krus. Ang salitang ito, nauuhaw ako. Ano ang ibig sabihin ng nauuhaw ako? Si Jesus ay nagpakatao upang sabihin niya na siya ay nauuhaw. Kaya nung sinabi niya, narinig ng mga nandoon sa paligid niya, ano ang kanilang ginawa sa kanya nung narinig nila? Kumuha sila ng isang espongha na ito ay isinawsaw sa maasim na alak, kaya nilubog sa maasim na alak. Tapos, ang ginawa nila, sinabi nila, linagay nila sa isang sanga. Tapos yun ay inikit nila at idinikit lang sa labi o sa bibig ni Panginoong Jesus. Yun ang kanilang ginawa sa kanya sa pagsabi niya na nauuhaw ako. Kahit sa atin, mga kapatid, nararamdaman natin, di ba, ang pagkauhaw pag tayo ay napapagod. Pagod na pagod ka, uhaw na uhaw ka na, halos tatakbo ka pa na kukuha ng tubig. Kasi yung dila mo ay namagana hanggang sa ngalangala mo. Kaya kung minsan ang mga bata ay umiiyak pa kung hindi mo sila nabibigyan kaagad ng tubig. Kaya ganun din po ang naranasan ni Jesus nang siya ay nasa krus. Pero ginawa niya yun. Pinapakita niya yun dahil sa atin. Sabi niya na sa krus ang anak ng Diyos. Yun ang mga sabi nila. Nasa krus ang anak ng Diyos. Bakit hindi niya kaya na magbigay o kaya bakit sasabihin niya na siya ay nauuhaw? Samantalang siya ay anak ng Diyos. Pero yun ay pinapakita lang niya na marami pang mga tao, marami pang mga hindi nakakakilala sa Panginoon, na maraming nauuhaw sa pagmamahal ng Diyos, nauuhaw pa rin sa mga salita ng Diyos, at nauuhaw para malaman nila kung paano maligtas ang mga tao ito. Kaya yun ang pinakita ng Panginoon sa atin. Hanggang ngayon ay makikita natin kung paano, kahit minsan tayo na naniniwala na sa Panginoon, kung minsan nararamdaman ko pa rin ang pagkauhaw, lalo na pag hindi ka pumunta sa church ng mga ilang linggo. Ano ang nararamdaman natin? Di ba nararamdaman mo na uuhaw ka sa pagmamahal ng Diyos, na uuhaw ka sa salita ng Diyos? Kaya minsan kung ako nung ito ang nabunot ko noon dahil hindi ito binigay ni Pastor na pinili niya, hindi. Kung di kami ay binunot namin kung ano yung mga dapat namin sabihin. Kaya sabi ko, Lord, ito siguro ay isang paalaala sa akin din. Kasi kung minsan nararamdaman mo yung mayroon ba yung katamaran o kaya wala ba yung damdamin mo na pupunta ka sa isang fellowship o
o kaya sa pananampalataya mo, o kaya kung may pupuntahan ka na tungkol dito sa church, nararamdaman mo pa rin na wala kang damdam na pupunta, wala yung kilos mo na pupunta. Pero sabi ko kung minsan, nandun rin pala, ipaalaala ng Panginoon ang pagkauhaw sa akin. Nararamdaman ko yung pagkauhaw na dapat natin palang alalahanin o kaya mauuhaw ka rin sa mga salita ng Diyos. Mauuhaw tayo sa pakikisama ng bawat isa. Pagmamahalan, diba? Ang fellowship. Lalo na sa aking mga anak, kung minsan, dyan si RJ, ngayon lang natin siya nandito. Sabi ko, yun ang panalangin ko sa Diyos, na nauuhaw din ako para sa aking mga anak na sana nandiyan kami lahat na nag-worship sa Panginoon. Lalo na ngayon, wala din ang aking asawa dito. Bakit? No? Dahil sa kanyang trabaho. Pero nandun pa rin nararamdaman. Mauuhaw ka sa sama-sama o kaya sa paninilbihan ka sa Panginoon ng buong pamilya. Kaya yun ang ibig sabihin, kapatid, na hindi lang yung pagkauhaw ng tubig na sinisigaw ng Panginoon dahil maraming nangungutya sa Kanya na siya ang anak ng Diyos, siya ang nagbigay ng tubig sa mga ilog, karagatan. Bakit niya sinisigaw ang nauuhaw? Yun lamang ay isang pagpapakita o pagpapakita niya na siya ay nagpakatao na sabihin na uuhaw. Pero sa atin, mga kapatid, yun ay hinahanap natin ang pagkauhaw. Nangangailangan ito ng isang pagtugon upang mapawi ang uhaw ng Panginoon na namatay para sa kasalanan ng daigdig. Ang kanyang uhaw ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng ating pagsuko, pananalig at pananampalataya na dapat natin taglayin hanggang sa dulo ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nang siya ay nasa krus. Kaya ang bawat isa sa atin ay may pangangailangan din. May pangangailangan din tayo na kailangan din na mauuhaw sa maraming mga pangangailangan. Tugunan natin ang mga pangangailangan natin sa Panginoon, lalong-lalo na ang ating pananampalataya sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. Kaya gampanan natin ang mga marami pa rin mga gawain na palaging paalaala sa atin ng Panginoon na tuwing linggo nakikipag-usap ang Panginoon na marami pa rin mga nangangailangan kung papaano natin masabi sa mga taong yun. Sinasabi ng Panginoong Diyos, marami pa rin nandyan. Sa amin na lang, mga kapatid, nandyan ang mga kapitbahay namin. Nandyan sila, napakarami sa paligid namin. Makikita nyo rin, kami lang ang nandito. Bakit? Nangangailangan sila ng buhay na tubig na siya ang Panginoong Hesus, na siyang magliligtas sa kanila. Kaya isa rin yun na mabigat sa amin, sa buong pamilya. Dahil kami lang ang nandito na napili ng Panginoon sa ating mga pagkauhaw. Dahil marami pa rin mga nauuhaw, yun na, nauuhaw sa salita ng Diyos. At ang katugunan natin, kinakailangan ay nasa kalinga. Kailangan natin ang kalinga at pagmamahal ng buhay na tubig. Buhay na tubig na ito kung ating
Panginoong Jesus. Kaya hindi na natin alalahanin na ngayon ay nandoon pa rin si Jesus na nakapako sa krus. Kaya ngayon, sabi ni Sir Efren na hindi na tayo yung nandoon na palibot-libot o kaya nandoon tayo na nakapayo o kaya kung ano man ang nandoon para sasabihin din natin na sisigaw o kaya nauuhaw ka. Hindi, dahil nandito tayo na nandito nananampalataya sa Panginoon sa araw na ito. Kaya yun ang paalaala lang ng Panginoon na sabi niya sa ikalima, I thirst. Nauuhaw ko. Yun ang mga iniwan ni Panginoong Jesus sa atin. Pagkauhaw sa mga salita ng Diyos. Maraming salamat.